Magandang araw nga pala sa inyo mga maring at eto nga pala ako ngayon. Piniprepare ko na po si Alas para pumasok sa school. Sabay na nga po pala kami niyan naligo dahil walang maiiwan sa kanya dito sa loob ng bahay. Kaya sinabay ko na po siyang maligo. At ayan, binibihisan ko na nga po pala siya dyan para pumasok sa school. Ayan, nagmamaktol pa nga yung bata na yan dahil nga ginugulo ko siya. At ayan, nakabihis na ang bata. Tamang antay na lang po siya sa akin na matapos. Excited na naman ang batang pumasok sa school. At syempre, magdadala pa yan ng mga laruan niya para naman kasi malibang siya habang nasa biyahe kami. Pero hindi po yan lahat dadalhin niya dahil mahirap magbitbit. Ayan lang po yung dala niyang laruan. At nasa tricycle na nga po pala kami niyan mga maring. At ayan, tahimik-tahimik ng bata. Tanghaling tapat nga po pala kami bumiyahe niyan dahil nga ang pasok niya ay 1 o'clock kaya 12 pa lang umaalis na po kami. At ayan, ang kulit-kulit niya sa upuan, di siya mapakali oh. Pero tahimik lang po yung anak ko na yan. Behave po yan pag ng mga sasakyan. At ayan, nasa biyahe na kami niyan malapit na kami dumating sa aming pupuntahan. At para makasakay kami ng jeep. At ayan, sobrang tirik na tirik talaga ang araw. Grabe talaga yung init. Walang patawad. Ayan naman, sa daan na kami niya. Kitang-kita niya naman kung gaano kainit. Kaya lusaw-lusaw talaga. At ayan nga, nandito na kami. Dumating na kami sa school niya. At ayan, excited na po yung anak ko na yan. No? At akyat siya na akyat na makapunta po siya sa 3rd floor. Ayan daw, tamang lingon po siya sa akin. Kala niya hindi ako sumusunod sa kanya. Ayan, ang sipag talaga umakyat ng hagdan ng anak ko na yan. At ayan, nandito na kami niyan. Sabi ko, hantayin lang muna natin yung oras kasi wala pang 12. Kaya upo muna tayo dito sa Gedli. Pero sobrang init po dyan. Grabe yung singaw ng init sa amin. Kaya yung anak ko, tahimik lang. Ayaw niya maglikot kasi init na po yan. Tingnan niyo naman po yung pisngi ng anak ko. Namumulan sa sobrang init oh. Tapos ako, wet na po ako dyan. Ayan, tamang antay-antay lang po tayo dito sa Gedli. Wala pa po kasi 1 o'clock niyan eh. Ano lang, ang pasok niya po kasi 1 o'clock 12:30. Nandyan na po kami. Kaya sabi ko dito muna tayo sa gilid. Hintay-hintayin lang natin yung oras kasi naglalunch po yung mga teacher niyan. At ayun nga po, naiwan ko na po siya sa loob ng room. Dito naman ako sa daan. At tambay muna po ako dun sa City Hall kasi nga meron po doong 7-Eleven at dun muna ako tatambay dahil nga naka-aircon. Tamang food trip muna po ako sa loob ng 7-Eleven mga maring. At ayan, kaya ito na nga po pala yung City Hall dyan. At ayan nga mga maring, maglalaban naman po ang tao na to. Ang dami kong labahin. Ayan, pinipilian ko na nga dyan yung mga damit namin na aking mga lalabhan. Pinag-iwalay-hiwalay ko na sa puti at decolor. Ayan, dami kong pinipili dyan kasi ang dami ko talagang labahin mga maring. Ayan, tagal kong matapos dyan kasi nga sobrang dami talaga ng aking labahin. At yun nga yung nasa likod ko, yung anak ko, tsaka yung isa kong anak dahil nga naliligo sila. At ayan, maglalaba nga pala ako dyan mga maring ng mga sapatos ng aking asawa habang nagpapaikot sa aking washing. Dahil marami na nga yung mga marumi na sapatos sa aking asawa. Ayan, tamang laba-laba naman tayo dyan mga maring. Naglagay na nga ako dyan ng tubig para mababad na siya sa sabon. At ayan nga oh. Inumpisahan ko na siyang brushan kasi nga ang dumi-dumi na ng mga sapatos ng aking asawa. Malaking bagay na rin to para sa kanya kasi nilalaban ko yung mga sapatos niya para tuwing papasok siya ng trabaho, malinis yung mga sapatos niya para poging-pogi naman ang asawa ko na yan. Ayan, tamang kuskus na tayo dyan ng mga sapatos niya para mas malinis na at maayos na siya pumasok sa trabaho. Ayan oh, dami kong nilalaban ng mga sapatos. 3 pares nga lang po pala dyan mga maring yung nilalaban kong sapatos niya. Pero sobrang dudumi talaga ng mga sapatos niya. Kaya todo kuskus talaga tayo na para bumalik sa dati yung itsura ng sapatos. Ayan, brush ng brush to. Dami ko talagang gagawin ngayon mga maring, ngayong mga labahin ko. Hindi ko alam kung anong oras ako matatapos kasi tambak po talaga ang aking mga labahin dahil nga 1 week po yung
tinambak ng mga labahin ko, kaya todo laba-laba talaga tayo dyan mga maring. Todo kuskus naman tayo ng sapatos niyan. Mahirap din talaga maglaba ng sapatos, lalo na pag sobrang dumi ng mga sapatos. Kaya kasi para talaga bumalik ako sa dati niyang itsura, talagang todo brush-brush tayo dyan mga maring. Ayan o, malapit-lapit na nga akong matapos dyan dahil nga pinapas forward ko na tong aking video para matapos ang aking pagkukuskus, para mabanlawan na natin ang ating sapatos at nang maibilad na sa initan. Kasi sobrang init nga dyan mga maring, kaya masigurado naman matutuyo ang ating sapatos na isasampay. At ayan na nga, binabanlaw-banlawan ko na siya dyan mga maring para mampisa na natin siyang maisampay. Ayan, todo tingin-tingin pa nga ako sa paligid ko niya kasi nga may mga dumadaan-daan dyan. Nandito nga po pala ako sa labas ng aming bahay naglalaba. Kasi nga pag sa loob ng CR, hindi po ako masyadong makakilos dun dahil nga maliit lang po yung CR namin. Kaya dito na ako naglalaba sa labas. Mas malawak at mas makakilos ako ng maayos. Tsaka nandyan lang din po sa taas yung sampayan namin kaya dire-diretso na. At ayan, natapos na po palang pag-ikot ng washing machine. At ayan, inaalis ko na po yung mga isinalang ko dyan sa loob ng washing machine, mga puting damit para maumpisa na mabanlawan. Marami-rami nga yung mga sinalang ko dyan sa washing namin dahil nga dami namin mga puting damit na dapat labhan. At ayan na nga mga maring, inumpisan ko naman na banlawan para maumpisa na nating maisampay at madryer. Ayan, todo banlaw-banlaw na tayo dyan mga maring. Ganyan talaga ang mga buhay ng mga nanay, hindi na natatapos ang ating gawain. Pero okay lang yan, ganyan talaga ang gawain ng mga nanay. Hindi na matatapos at matatapos yan, kaya enjoy lang natin itong mga gawain na to. Wala naman tayong choice. At ayan nga mga maring, yun, umpisaan ko naman siyang i-dryer dahil natapos ko na siyang banlawan at madawnihan. I-dryer naman natin yung mga damit para sure na sure talagang matutuyo agad yung mga damit natin at hindi mag-aamoy kulob dahil nga minsan nga umuulan, baka hindi masyadong matuyo, mag-aamoy kulob yung ating labahin. Kaya yan, umiikot-ikot na nga siya dyan mga maring. Nasa automatic nga po pala ako nagda-dryer dahil yung washing machine ko single lang, kaya walang dryer. Nakikidryer muna ako dito sa kapitbahay namin. Ayan. At ngayon, nagsalang na nga po pala ako dyan ng mga labahin ko ulit para tuloy-tuloy ang ating paglalaba. At ayun nga, may dumating na namang parcel yung aking anak. Tuwan-tuwa na naman siya dahil meron na naman siyang lalaroin, mga cars. Ayan, pinapabukas din na nga dyan dahil excited na nga siya dyan. Binilhan na naman siya ng papa niya ng bagong lalaroin. Ako, bagong ikakalat na naman. Talaga naman, oh. Ako rin naman magpupulot ng mga kalat ng batang to. Pero okay lang yan mga maring. At least nag-i-enjoy ang ating anak at masaya. Wala naman tayong magagawa dahil yan talaga ang mga bata. Nagkakalat. Wala naman tayong choice kundi pulutin at linisin yung mga kinakalat. At ayan nga mga maring, naisampay ko na lahat ang aking labahin. Kitang-kita nyo naman kung gaano kadami. Maraming salamat.